Oh, mas gusto ko yung mas common tanong ng mga tao. Do you think VP Sara will attend the House impeachment hearing? I think no. Yeah. Why? Maybe in the Senate. Attorney Jimmy. Ay, ako, hindi siguro siya mag-a-attend, but who knows? Who knows the heart of... Oh, she might surprise us. Yeah, we don't know. Pero ako, useless siya mag-attend doon. Attorney Baligod. Hindi ako makapag-comment kung darating o hindi. Pero it was received already by the OBP, but no clear signs if she will. Hula lang, sir. Attend o hindi? Pero bago po yan ipagpatuloy natin mga kababayan, ito muna, pakinggan natin ang trending mga kababayan na pansit. Magluluto na raw ng pansit yung mga teachers natin kabayan. Ito, pakinggan natin yung ating mahal na Pangulo. Pinakamasibag talaga ay ang ating mga guro. Kayong gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Pinakamasibag talaga ay ang ating mga guro. Kayong gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para mampakain doon sa Pambira mga kababayan, oh. Tuli-tuli ladang pansit pa. Pambihira talaga itong mahal na Pangulo natin mga kababayan, di po ba? Diba? Ginawang mas kaawa-awa yung ating mga guro. Di ba mga kababayan? Pambihira. At eto pang si Miss Lovely mga kababayan, oh, di talaga paawat mga kababayan. Muling nagpakitang gilas mga kababayan. Sa kanyang British accent. Eto, pakinggan natin kabayan ha. Lovely. You challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making contents and I've been Pambihira talaga itong si Miss Lovely mga kababayan, no? Ha? Sobrang gana niya ngayon mga kababayan. Kasi bagong pakawala to mga kababayan. Di ba, ng mga pinklawan ata. Tapos, di ba, sikat na siya Yung kanyang Facebook page ay marami ng followers mga kababayan at kung baga marami na din kakampings na nag-push sa kanya, nagbibigay lakas loob. Kaya eto mga kababayan, strikes again. Feel na feel ang pagiging Breton kahit hindi pa nakakapag-London kabayan. Yun yung caption sa kanyang video mga kababayan, no? Pambihira. Di ba? Yung accent ay have a fata mga kababayan, di ba? Recently, Lovely, you challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making contents and I've been reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just... So, mag-isa lang ako. And then, marami sila. And, I have my job outside social media. So, I can't really, have a debate with them one by one. So, I said, okay, I'm gonna have Sara Duterte instead. Wow. Instead of you vloggers, I'm just gonna face VP Sara Duterte. Para isahan na lang. So, ayun. Oh, well, that's a very straightforward approach, right? But are you expecting a response from the Vice President? Well, hopefully, yeah. Hopefully. Although, in the past, Umaasa pa siya mga kababayan na makipag-debate si BP Inday sa kanya. Pambira, sino ka ba para makipag-debate si BP Inday sa'yo? Breton. Pambira, matatawa ka talaga sa kanyang accent na ginawa na niyang career mga kababayan, no? Actually, she's got that reputation that she doesn't really attend debates. But
it would be really nice if I could have, like, a conversation with her. But I don't know. I don't think she will. What would that conversation look like, Lovely? What topics, what questions do you have for the Vice President? Well, I've actually already said this in Billionario. I want to say Grabe, billionaire. Grabe talaga tong pagka-Briton niya, mga babayan, no? Oh, di ba? Pambihira. with her regarding the anti-political dynasty bill, her views, an honest assessment of her father's, our former president's drug war, and the direction, like if she becomes president, her broad direction about the Philippines, her governance, if ever. Eh, yan lang pala yung gusto mong itanong. Eh, mukhang nasagot na ata yan ni BP Inday, mga kababayan. Common question yan eh. Eh, baka magpakitang gilas si Miss Lovely sa kanyang British accent, mga kababayan. Actually, Harry Fata. Well, you know, Lovey, some people say that it's quite difficult for political commentators, for political vloggers to be completely neutral. But where do you stand politically? I love the Philippines, and a lot of people have known me to be pink, but I don't really want to be boxed. Uy, makakampik natin dyan. Hindi diritsahang inamin niya, ha, kabayan. Naku po, tila ba'y mag-neutral itong si Miss Lovely, kabayan, ha? Miss Lovely Granada. Di ba? Pambihira. Oh, ulit natin, kabayan, ha? Oh. A lot of people have known me to be pink, but I don't really want to be boxed inside a political color. Although I have to be very clear why I align myself with the pink movement. It's because I am very clear that being pink means you believe in transparency, accountability, and good governance, not just because you support Lenny. Because, there's a big difference between a Lenny supporter and a pink, although many, of course, all pink support Lenny, but not all those who support Lenny are actually pink. This is what I see. Like, if you support Lenny, but you also support corrupt politicians, then maybe you're just a Lenny supporter. You're not really pink. Okay. So, and I say, Oh, makakampik natin dyan, ha? Pakinggan nyo naman itong si Lovely Granada nyo. Oh. Di ba? Eh, may point din siya, mga kababayan. Oh. Pambihira. At eto pa po, mga kababayan, oh, wala pang trial, pero sobrang kampante na ni Terry Redon, mga kababayan. Si Kokey. Pambihira, mga kababayan, no, na may sapat di umano na boto para ma-impeach si BP Inday ng Kongreso, kabayan. Grabe itong si Redon, mga kababayan, no, di ba? Di ba wala pa silang saktong ebidensya, mga kababayan? Di ba? Di ba chismis lang yan? Grabe, ito pakinggan natin, mga kababayan, ha? Wala pang ang trial, pero kampante na itong si Terry Redon na may sapat na silang boto para ma-impeach si VP Sara. Watch this. Well, we can just go back to the record of sufficiency and substance. No? So, you had like 54 votes then. Ito po sa sufficiency in grounds, we didn't need to vote kasi no objections. No? So, yung 54 votes is more than half of what is required for the 106 votes needed to impeach the Vice President at the level of the House. So, tingin ko ho, hindi na ho masyadong mahirap to reach the next half, no, to impeach the Vice President. So definitely, VP Sara will not have a fair trial sa loob ng House of Representatives
Or should I say, House of Correct. Representatives. Marami daw kasing mga magnanakaw dyan eh. Kaya, Correct. kahit na tumambling pa siguro si VP Sara kakadepensa sa kanyang sarili, kasado na ang kanyang impeachment sa Kongreso, especially with the allegations na marami sa mga congressman ang nakatanggap ng maleta. I believe that this impeachment case against VP Sara is not about accountability. Instead, this is a grand scheme para mapagtakpan ang malawakang korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Nakakapanlumo lang isipin na ang taong posibleng totoong hahabol sa mga korap na opisyal na naglimas sa kaban ng bayan Correct. ay pagtitripan ng iilang congressman na ang tanging hangarin ay ang mapataba ang kanilang mga bulsa. Which is tamang-tama mga kababayan, di po ba? Oh, at ngayon, si Kong Luistro mga kababayan, ay di ba, nagdiliman sila na ngayong March 25 ay dapat talagang pumunta si BP Inday. Di ba? Kasi mga kababayan, nangangalap pala sila ng ebidensya. Kulang pa kasi yung ebidensya nila mga kababayan. Puro haka-haka lang pala yung sa kanila mga kababayan. Lalong-lalo na yung kanilang star witness na si Madriaga mga kababayan. Ay naku po. Isang kriminal pala yun mga kababayan. Kidnapper. Pambihira. Maniniwala ba yung dyan, mga judges, mga kababayan, pagdating dyan sa Senado? Pero which is boto lang naman yung kinakailangan mga kababayan, no? Pagdating din sa Senate. Pero kampante tayo dyan na maraming susuporta dyan kay BP Inday mga kababayan. Kasi alam naman natin mga kababayan na ito ay isang pamumulitika lang to. Di ba? Kasi alam naman natin na sobrang takot sila mga kababayan. Di ba? Kasi itong si Ridon mga kababayan, di ba? Dati, kinik out pala to ni Tatay Digong mga kababayan. Dahil yung Ridon na to ay puro lang lakwatsa o travel mga kababayan. Hindi ginampanan yung kanyang tungkulin sa bayan. Kaya ayun, tanggal ni Tatay Digong mga kababayan. Kaya ngayon, tila ba'y gumaganti itong si Ridon mga kababayan. At tila ba'y nakatanggap pa to ng maleta kabayan. Mambihira. Di ba? Kasi grabe kung makaputak mga kababayan. Di po ba? Di ba? Tapos yung confidence niya na ma-impeach talaga si BP Sara to the higher level mga kababayan. Imagine, ang galing niya. Isa lang siya. Ang dami nila, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kailangan magsanib puwersa ang iba-ibang mga kulay at iba-ibang mga grupo para sa iisang babae? Ano ba problema? Aside for being a beautiful lady and intelligent, marami bang kailangan silang puksain at pigilan? Ano pa? Correct. Kitang-kita naman natin ang katotohanan kung ano. Correct ka dyan, ma'am. Diba? Nagsanib puwersa na po sila mga kababayan. Kahit alam naman natin na yung Dilaw at saka Marcos mga kababayan ay di ba biggest rival yan noon mga kababayan. Di nga nila matanggap na inilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani mga kababayan. Di po ba? Naalala nyo pa yung pasigaw-sigaw ni Dilima noon mga kababayan? Di ba? Bakit raw inilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? At bakit raw po ipinalibing ni Tatay Digong yang si Marcos Sr. kabayan? Di ba? Grabe yung sigaw nila noon mga kababayan. Rally doon, rally dito. Di ba? Tapos ngayon mga kababayan, nagsanib puwersa na nga sila.
yung nakakalangkot lang dito mga kababayan ay hindi pa sila nakapili ng kanilang manok mga kababayan. Kung magre-representa talaga sa kanila. Di ba? Yung si Risa Hontiveros mga kababayan ay di ba nagpahiwatig na siya, natatakbo siyang pangulo. Pero hindi pa aprobado sa ilan nilang kasamahan mga kababayan. Dahil alam naman natin na andyan pa si Kulay Rosas mga kababayan, Lily Robredo, di po ba? So, hindi pa sila clear sa kanilang manok mga kababayan kung baga. Di ba? At kung itong si Risa mga kababayan ay mag-i-insist talaga siyang tatakbo at si Leni ay tatakbo, ay naku po. Paniguradong wala na, inidoro na yung puntahan nila mga kababayan. Di ba? Nagsasabi mo si Risa mga kababayan na mahal niya raw yung Pilipinas. Di ba mga kababayan, kaya itong si BP Inday ay wala nang paligoy-ligoy pa. Hanggat maaga pa, nag-declare na kagad na tatakbo siya sa pagkapangulo mga kababayan. Which is a good strategy po mga kababayan. Di ba? Ngayon, sobrang nalilito na sila mga kababayan, kaya yung alas nila ay itong impeachment na talaga mga kababayan. Kaya minamadali na nila ito mga kababayan. Di po ba? Yan lang yun mga kababayan. Pero gusto ko marinig kay Attorney Baligod. Meron kang pinost sa Facebook kanina the other day. Quote, open quote, "We are exercising caution. The administration is using all organs of government to suppress the truth by discrediting the 18 Marines. What are these organs and how are they being used against you, Attorney?" Una, yung NBI, no? Ang sabi nila nung una ay verification of the identities lang. Kasi yun yung mandate na dinelegate ng ombudsman sa kanila. Yeah. And yet, when we were at the NBI, iba na ang puntahan. Gusto daw nilang i-validate yung truthfulness of the contents of their affidavit. Pero nung nagtanong na sila, hindi naman nila tinanong yung important parts. Ang tinanong nila yung peripherals. And then, here you come, the director, sinasabi, hindi nila pinirmahan, 6 lang ang pumirma. Pero ang nangyari po doon, ang sabi ng mga investigators, sige, dahil kulang ang mga tinanong namin, mag-conduct tayo ng supplemental questioning, pero hintayin nyo yung next na sabpina namin. Pero may narinig ako sinabi ka kanina na pati mga kotse nyo Picturean. Bakit? Iba-iba kayong sasakyan dumating. Dati isang van lang, diba? Hindi, kasi 18 po ito. Oo. So, ginamit ko yung 4 na sasakyan ko. Pinicturan nila kaagad yung plate numbers. Oo. Kasi gano'n din ginawa kay Mike Defensor sa asawa na, di ba? Nakuha yung mga plate numbers sa Club Filipino. Yes, tapos yung bahay ng notaryo, pinuntahan nila. Chinek din. Oo. Pero itong klase, libel after libel ang tinanggap po. The latest kahapon kay Agriculture Secretary Tio Laurel. Okay lang po yun. Sasagutin namin naman talaga. Hindi ka ba nahihirapan, attorney? Because you're the lawyer of all the 18 Marines. Yeah. I asked you off-cam, di ba? Are you Ito talagang si Boy Epal, Attorney Palsis mga kababayan, no? Di ba? Yun mga kababayan, no? a pro bono lawyer? Or how are you handling all of these cases? Yes, I am. I cannot charge them because I was the one who sought for them. Ikaw lumapit. Why ang did you naghanap. seek out them? Kasi po, nung pinapanood natin yung Blue Ribbon Committee investigation, nakita natin kung ano yung trato kay Gutesa at lahat tayo nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Gutesa? And of course, ang corruption, yung scale ng sinasabi niya ay matindi. So, sabi ko, siguro yung mga kasamahan nito ay makakapagsabi kung totoo o hindi. Pardon me for Hinanap saying ko po this, sila. It is out of the goodness of your heart that you offered your services for free. Yun. Yes. All the expenses out of your pocket. Yes. Siguro As para what sa I did- bayan. Yeah, Oo, as para what sa I bayan. did during the PDAF scam. Yeah, I remember that. By the way, Nakakabilib talaga itong si Attorney Baligod mga kababayan, no? Yeah. With all his hearts mga kababayan. Tutulungan niya talaga yung magigiting nating mga sundalo mga kababayan.
Dahil ramdam niya yung damdamin ng mga ex-Marines mga kababayan na tila ba'y hindi nila tanggap yung ginawang pangungurap, di ba? Ng mga politikong pambihira, mga buhaya na yan mga kababayan. Di ba? Akala nila noon mga kababayan yung ginagawa nila normal lang, walang Pero nung nalaman nilang yung mga mali-malitang dinadala nila ay nako po, pera pala ng taong bayan, ay nako, doon sila mga kababayan nabulabog. Di ba? Tapos itong si Saldico ay iniwan na sila mga kababayan sa ere. Ay paniguradong, di ba? Magsasalita talaga sila mga kababayan. Di po ba? At buti na lang ay nandito itong si Atty. Baligod mga kababayan at si dating Congressman Mike Defensor para kahit papano mga kababayan ay may maglilid sa 18 Marines mga kababayan, di po ba? Kaya ito talaga yung dapat na ipatawag sa Senado mga kababayan, di ba? Pinky Lacson, dapat itawag mo yung mga 18 Marines na yan, Pinky. Ang dami pang satsat mga kababayan, di po ba? Napaghalataan tuloy na may pinagtatakpan. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Atty. Baligod ay talagang hindi titigil to hanggat di makamit yung inaasam-asam ng sambayanang Pilipino mga kababayan na mapapanagot na yung mastermind talaga ng pangungulimbat ng pera ng taong bayan. Di ba? Attorney, it's now 12 years ago when you handled Ben Harloy. Yeah. Ben Harloy dropped you as a lawyer. Doon sa 10 billion na pag-usapan doon, 10 billion. Maganda yan. Linawin mo yan. Atty. Levitan. Drop you down. May alam ako As a lawyer. Meron akong Harloy. alam dyan Kasi State meron daw, witness. Hindi, pinupush daw sa ibang advocacy. Sabi ni Ben Harloy, na nakakonsentrate Star witness of pork barrel. Ito. Yung nirefer sa akin ng parents niya, ni Ben Harloy, was yung illegal detention case. Yes, and At original. napakonvict ko si Napoles sa RTC. Yeah. Pero nung na-discover ko yung PDAP scam, ay ako ang naghanap ng iba pang witnesses kasi hindi namin mahanap si Ben Harloy . Oh. So I went to Davao, Compostela Valley, Cagayan de Oro, Butuan. There was even one working in Hong Kong. I asked her to come home. In-interview ko lahat sila at nakita ko ito, no? And kasama sina Ben Harloy, sina Sunyas, na kinasuhan ko sa ombudsman. But Kaya ka, bakit mo kasi kinasuhan? ganito po, no? I asked Kliyente mo ombudsman to consider them as state witnesses, Okay. so they were dropped from being respondents. Okay. So I cannot lawyer for Ben Harloy and the rest dito sa PDAP scam kasi kinasuhan ko nga sila pagkakaroon ng conflict of In interest. short, hindi ikaw ang abogado ni Ben Harloy. Yes, because Direct I am nga siya I am the Hindi. private complainant sa Private. PDAP scam. And so he would never drop. He would Hindi never din have the rap. opportunity to Yes, drop you because as a lawyer. I am the private complainant in all of these PDAP cases and Ben Harloy was just one of my witnesses. Yeah. But just to go back, Attorney Baligod, to the pro bono, out of the goodness of your heart, of course, madami pa din siyang magtatanong. After watching this, they will say, there's no such thing as free lunch. Or si Senator Trillanes or some others will say, Duterte ang nasa likod mo. Or siguro nagpopondo sa'yo. Yeah. What do you say to those detractors? Magandang tanong to ha. Buti na lang itong si Palsis ngayon ay tila ba'y mabait. Kay Atty. Baligod mga babayan ha, tila naaurahan ito ni Atty. Baligod kabayan. Di nakapag paepal-epal. Di ba mga babayan? Alam naman natin na ito ay isang DDH mga babayan. Ito si Atty. Palsis mga babayan, di po ba? Tila naaurahan to ni Atty. Baligod mga babayan. Bait-baitan. No, siguro jaded ang mga ito na hindi sila makapaniwala na merong mga Pilipino na handang magsakripisyo para gawin ito. No? Correct. Yung sinasabing Duterte Correct. is behind us,
Si VP Inday, maniwala kayo, never pa niya kaming nag-usap. Ito much worse accusation sa mga grupo mo. Destabilizers daw kayo. Naku po, Backed Sino ba yun? Sino ba yung kayo? Sino ba yung kayo, Mami Chu? Sino ba yung nire-refer nila na... Destabilizers. kung ang sinasabi nila ay dahil nagsumbong kami sa bayan, sa nakawan na ginagawa nila, and the government is destabilized because of that, I will admit na destabilizer ako. Oh, but the purpose is not to destabilize, but to Yes. bring the truth to the fore. Pero ang Correct. di ba yung Correct. joint affidavit, more than 40 names ang binanggit do. Kasama nga yan si Tio Laurel, si Pangandaman, si Mara de Lima, si Soto. So yan mga nagdi-deny ngayon, tsaka si National Security Advisor Anyo, na pinag-file nag-libel sa'yo yung ibang nabanggit ko. So do you think na bad call yung nag-joint affidavit dahil you have created 40 enemies? Na, okay lang po yun, no? Kasi ang iniisip lang naman namin is makatulong kami para matigil ang pagnanakaw. No? Yun lang po. Pero it does it not weaken your case against those accused, especially talagang guilty, obviously guilty, dahil humihina dahil sa pagdi-deny. Oh, wala, di pa nga ako elected, sabi ni De Lima. Who was there the Justice Secretary during Bernard Lewis? Actually, yun yung tanong din, attorney, di ba? Maybe you can explain si Senator Tito Soto, si Congresswoman Laila De Lima, hindi pa sila nakaupo ng 2022 to 2025, which, Yes. based on the affidavit, and I've read the initial affidavit that was, di ba? Parang yun yung timeline na binibigyan daw sila ng maleta or ng millions, kahit na brown paper bag. No. Yes. So, bakit sila bibigyan ng pera 2022 to 2025 kung hindi naman sila nakaupo? Yes. Kasi yung palaging meeting nila sa Manila Polo Club Townhouse tungkol sa ICC ito. No, tungkol sa ICC. Pati si Remulla, di ba? Sabi niya, na-meet ko ICC, pero walang pera daw, walang maletang dumating doon. Well, wala naman silang nakita tungkol kay Secretary Remulla. Pero kay yung napangalanan dyan, nakita nila at hindi lang isang beses. Like si Congresswoman De Lima, maraming beses yan na bumabalik-balik sa townhouse. But that could only happen after November 2023. November nakalabas 2023, before that, nakakulong siya. Yeah. So you're saying multiple times from 2023 to 2025? Yes. Yeah. To help in the ICC case? Ano namang role ni Kong Laila doon? Si Senator Trillanes ang pinaka-complainant sa ICC. Yeah, pero not Laila De Lima. Yeah, it's a team effort, sabi nga nila. Group effort. Group effort, no? But the big question Ito talagang si Palsis, mga babayan. Nagsimula na naman. Kasi nabanggit yung amo niya si Madam Laila. Alam naman natin na si Madam Laila, mga kababayan, na nagsusulong talaga na itong si Tatay Digong ay mapapanagot ng ICC. Di po ba? Kaya nag-joint forces sila. Tama nga yung sinasabi dito ni Atty. Baligod, mga kababayan. At dinipensahan naman kaagad ni Atty. Palsis. mark is how An impeachable act is not necessarily kailangan may elements talaga. ako hindi ako lawyer, so I won't dwell on the legalities. No, ha? simplify. Pero ang Mami Chu, yung dismissal nung impeachment laban kay BBM, how do you compare yung kaluwagan ng kanilang pagtrato Teka, dito? kasi yung mga tao, Double hindi naman standard. hindi natin naintindihan ng mga tao yung legalities. Technical. Mas gusto ko yung mas common tanong ng mga tao. Do you think BP Sara will attend the House impeachment hearing? I think no. Yeah. Why? Maybe in the Senate. But definitely not in the House. Because politically, ako naman, prangka ako, di ba? And kahit ayoko kay VP Sara, I would admit, hostile ang Congress. Ano implication? Why would you go into the Lions din? Ano implications yun sa kanya? Nothing. Because she can, tama naman yung answer, I think, if you say, Mami Chu, na a non-answer, Oo. yung final niyang answer, I think that's proper actually. Tumama din itong si Palsis, mga kababayan. Tama. Makes sense. Na talagang pwede namang si BP Inday na hindi pumunta dyan ngayong March 25, mga kababayan. Di po ba? Dahil alam naman natin, mga kababayan, gigisahin lang si BP Inday dyan. Pero kung pumunta si BP dyan, mga kababayan, which is kayang-kaya,
Dati nga, di ba, pumunta siya mag-isa mga kababayan. Ngayon pa. Strategically, because she doesn't have to reveal all her cards sa house. Hindi pa naman yun Correct. Because Senate trial. Yes, the trial proper is in the Senate. She can keep her cards close. Sabi mo nga, yung sa House, mini trial lang. Mini trial lang. Okay. Attorney May Jimmy. tama ka din dyan, Ay, Francis. ako, hindi siguro siya mag-a-attend, but who knows? Who knows the heart of Oh, she might surprise us. Yeah, we don't know. Pero ako, useless siya mag-attend doon. Attorney Baligod. Hindi ako makapag-comment kung darating o hindi. Pero it was received already by the OBP, but no clear signs if she will. Hula lang, sir. Attend o hindi? mag-a-attend. Wow! Wow, Iba. Okay, on that note, let's go to the next topic. Wow, patong si Francis PO. mga kababayan. Headline number 3. At yun na nga po mga kababayan, no? Sobrang nakakabilib talaga itong tapang at malasakit ni Attorney Baligod Kabayan para lang makamit yung hustisya ng ating bansang Pilipinas sa pinaggagawa ng mga buhayang yan mga kababayan. Na malaman talaga kung sino yung mastermind. Diba mga kababayan? Kahit si Atty. Baligod, sinabi niya kanina na walang bayad yung 18 Marines mga kababayan na tumistigo. Di ba? Talagang puso niya mga kababayan ang pinapairal niya para lang talaga makamit itong hustisya na hinahangad ng sabay ng Pilipino kabayan. Di ba? Pero yung mga nasa pwesto dyan na talagang mga DDH or Duterte haters mga kababayan ay tila ba hindi gusto nila na makamit yung hustisya mga kababayan. Diba? Pambihira. Lalong-lalo na itong si Pinky Lacson mga kababayan. Kung iba pa yan, panigurado, pinapatawag na yan sa Senado kabayan, sa Blue Ribbon. Di ba? Yung si Gutesa, nakalusot lang naman yun dahil kay Senator Marcoleta mga kababayan. Di ba? Di na pinapadaan ni Senator Marcoleta kina Soto at Lacson. Kaya gulat na gulat sila mga kababayan. Kaya eto mga kababayan, Atty. Baligod patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Hanggang dito na lang po at kabayan, mag-ingat po kayo dyan, lalong-lalo na yung mga OFW na sa gitnang silangan ngayon ay ako po, ingat palagi at huwag kalimutan nating magdasal kabayan. Dahil ngayon ay grabe. Grabe na mga kababayan, sobrang krisis na po. Yung gasolina natin ay nakuto. Tapos yung mahal na Pangulo natin, sasabihan pa tayong it's normal. Ko po. Pambihira kung baga mga kababayan, no? Di ba? Kaya hopefully mga kababayan, malalampasan natin to at pagdating ng 2028 ay doon na tayo babawi mga kababayan sa ilalim ng pamamahala ni BP Inday Sara or tatawagin nating President Sara Duterte Kabayan.